Radyo Inquirer 990. Arlene de la Cruz, Jake Maderazo, Banner Store. Balik tayo sa Banner Story. Siyempre, alam mo, kagabi nanonood ako ng inyong special report. Masaya ka ba? Okay na. Okay na. Pwede pa. Pwede na. Medyo improve pa natin ng konti. Okay na yun. Panoorin po yan mga kababayan ang special report ng ating mga mamahayag. Yan ay 8:30 kagabi, di ba? Oh, hindi. Ang talagang air niyan, Sabado ng 7. Kaso nagre-replay ng Sunday doon sa mga oras na wala tayong programa, music. So, yun ang filler natin. So, nire-replay natin yan. At saka nga pala, nag-message na sa akin yung magbibigay sa atin ng ng black box na libre. Magmi-meet kami ng Wednesday. So, baka by Monday ay pwede na tayong mamigay ng ating mga Digiboxes. At marami na yung nakakapansin sa ating sa ating mga billboards na ngayon nagkalat na ho sa buong Metro Manila. Meron tayo dyan sa may EDSA, sa may Forbes. Meron din tayong EDSA Ayala. Meron din EDSA Robinson. Mamaya papakita ko namin sa screen. Meron din pala tayo sa may Marcos Highway. At syempre mga kababayan, ngayong umaga na ito, wala pa sa mga pahayagan. Ang pinaka-importanting balita ay siyempre itong panalo ni Hidelyn Diaz, silver medal sa babae po ito, weightlifting. Pero hindi matatabunan ang balita doon sa mga pangalan na lumabas. Kahapon, alam mo, yung ating crawl at saka yung downstream ng maghapon natin ay pangalan nitong 100. Kaya nga paulit-ulit paulit-ulit. Pero ito ang inaabangan ng marami dito, yung sa Metro Manila. Kung babanggitin, sabi ko nga, 'di ba, pinakita ko sa yung listahan. Pero apparently yung binigay sa akin listahan doon hindi pa kompleto. Meron bang taga Metro Manila? Wala pa, isusunod pa raw 'yon. Mga gobernador ang hinihintay kong pangalanan, gobernador. Ang mga pumapalag yung pagkapalag, parang hindi tama yung reaction. Like halimbawa, hindi ko naman sa binibigyan ng mali siya. Oo, kinundi na at nalungkot naman si Senate President Franklin Drilon. At ang dami-dami raw sa Iloilo City, Pero Shabulize. Oo, shabulize. Baka maging word na yan, shabulize. Pero ang tingin ko, hindi mo alam to. Yung parang lahat ng ito, mga supposedly supporters set. Ito walang mali siya ang listahan. Alam mo kung bakit? Hindi naman na nilagyan kung anong partido Pangalan lang talaga, pangalan. Although, may masasabi tayong mga palpak na ibang pangalan, like yung iba patay na pala, 'di ba? Pero siguro it's about time to revisit yung circumstansya kung bakit inambush o pinatay. Halimbawa si Judge Natividad diyan sa sa lugar nyo sa Summer Leyte, 'di ba? Yun siguro, at yung mga na-dismiss na sa serbisyo, maaring nagkaroon din ng administrative sanction ng mga nakaraan. At halimbawa, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Doon sa listahan na una kong naibigay sa akin, Jake, di ba? Sabi ko, hindi kumpleto yung sa ARMM, di ba? Butas-butas pa. Dahil sabi ko, bakit walang sulu? Pero ngayon, dito sa listahang nilabas ni President Rodrigo Duterte, meron. Pero parang bakit isa lang? Si ex-mayor Benahar Tulawi ang nakalagay dito sa Talipaw, Sulu, sa Indanan yan, Talipaw, Sulu. Pero meron pang bata kasi itong Benahar na ito na alam mo bang namit ko to ng ng 1990, naging mayor, armed group to dati. Oo, bata nung nanghaharas sila ng isang tawag nito. In 1990, bata pa siya, siguro mga 19 or 20 years old. Nangharas sila ng isang detachment. That was the first time I encountered this name, Benahar Tulawi. Naging mayor pala ito, Okay, anyway, in the meantime, tinitinan ko rin yung pangalan ng mga congressmen na may konting paglilinaw yata ito. May napahalong isa, itong number 55. Congressman Guillermo Romarate Jr., 2nd District. Anong paglilinaw dyan? Yun, ibig sabihin, dapat nandun siya sa 28-29, di ba? Pero may nadinig ako na meron daw yata, hindi na yata party list or something itong si Jeffrey Celis. Parang ganun ang dating sa akin. Pero sinusuri ko itong mga listahan ng mga active at retired na law enforcement officers at ako'y namamangha.
kundi man tumitindi ang aking Oy, baka balahibo. Erwin Aguilon, baka pwede mong puntahan yung Station 7 na MPD, ha? Naalala mo Hindi, pero importante ito, anong Arlene. sakop ba yung yung kunwari nahuling shabu, naiwan ng shabu? Station 7 ba yun? At ito, biro mo, dalawang general ang binanggit dito, di ba? Si General Idio. Tama ba ito? At saka si General Bernardo Diaz. Bukod pa kay General Luot. Hindi, si Loot nandito, ba't nawala dito bigla ang pangalan ni Pagdilaw? Di ba? Si Pagdilaw at saka sino itong isa? Si Diaz at Pagdilaw ang active. Oo. Tapos yung siguro hindi na niya binanggit dahil sa dati nang nabanggit, di ba? Correct, oo. Itong kaya lang pumasok ulit ang pangalan ni Loot. Okay, in the meantime, 6:42. Alamin na natin kung ba't ba umuulan ang Metro Manila. Chris Perez ng Pag-asa, magandang umaga. Good morning, Chris. Chris Perez. Wala ba? Wala si Chris. Okay. Si Charlie Nazares muna tayo. Charlie Bakit Nazares. traffic ang EDSA? Charlie Nazares, please. It's a Monday kasi, Charlie. Di ba, Charlie? Yes, magandang umaga sa inyong dalawa, Sir Jake and Carlene. At ganun din sa mga taga-pakinig. At sa mga oras na ito, ayun nga, dahil nga volume ng mga motorista, kaya mabagal po ang daloy ng traffic natin. At isa pa, madulas po ang mga lansangan natin ngayon. So kaya ang tendency magbagal po ang daloy ng itong pagpapatakbo ng mga motorista sa kanilang mga sasakyan. Kaya mula po dyan sa may West Avenue, mabagal po ang daloy ng traffic. Tuloy-tuloy yan hanggang makarating dito sa may Guadalupe na kung saan mayroon po isang pampasayrong bus na nasiraan dyan. Yun po yung naging dahilan ng isa pa sa pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Pagkalagpas ng Guadalupe, maluwag naman po ang daloy ng traffic patungo na dyan sa may bahagi ng Pasay. Samantala, ang northbound lane naman ng EDSA, bahagyang bumabagal na ang daloy ng mga sasakyan dito sa may FB Harrison hanggang makarating sa may tramo at muling masusundan yan dito sa may pag-akyat ng Magallanes sa flyover. Mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Guadalupe Cloverleaf pababa ng JP Rizal. At dito naman sa may bahagi ng Reliance, may katamtaman na rin po ang daloy ng mga sasakyan patungo naman dyan sa may Guadix at Ortiga Service Road. Pagdating naman ng White Plains, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng traffic patungo naman sa may service road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan Flyover. At dyan naman po sa may pagbaba ng Quezon Avenue Flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan patungo naman dyan sa may footbridge ng JASEM na kung saan mayroon po kasing dalawang bus na nagbanggaan at almost 20 person or 20 katao ang minor injury po dito sa nasabing Saan lugar yan? Sa may EDSA, North? EDSA JASEM po. Dyan po sa tapat ng PhilAm. So ito meron ay pong southbound o northbound? Northbound po, northbound. Sa kabila, Going to SM. Muñoz. At pagkalagpas naman po niyan, maluwag na ang daloy ng traffic patungo dyan sa may Muñoz hanggang makarating sa may bahagi naman ng approach ng Balintawak. Diyan po sa may Balintawak Bridge, Teka may muna, katamtaman din. Yes, Charlie, pasensya na. May pangalan ba ng dalawang bus? yung isang Johans po, saka isang Bojen. Johan Bus at saka Bojen. Ito yung biyaheng monumento, sigurado to. Yes, opo. Biyaheng monumento yan, sigurado. At nagbanggaan sila, 20 ang minor injuries. Minor injury. Okay, at ilang lane ang okupado nila? One lane na lang po yung occupied nila. Okay, so anong oras nangyari ito? Reported po yan around mga 6:02. 6:02. Okay, sige. So, tuloy mo lang. Saan na tayo? Okay, at after nga niyan, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng approach ng Balintawak. Pero dyan sa may Balintawak Bridge, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic papunta naman ng Bagong Baryo sa may General Malvar. At maluwag naman po tayo after ng General Malvar going to Monumento area. Samantala, sa may C5 at Katipunan, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng traffic sa southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may Old Balara hanggang makarating sa may intersection ng CP Garcia. At makakaranas muli tayo ng katamtamang daloy ng traffic dito na sa may pababa ng C5 Libis Flyover hanggang sa may Kalye Industria. Muli tayo makakaranas ng pagbagal pagsapit na po dito sa may Ortigas Flyover all the way to Bagong Ilog Flyover, pababa naman ng Pasig Boulevard ground level. At ang northbound lane naman ng C5, may bagyang pagbagal na rin nararanasan. Simula dyan sa may Blue Bus, patungo naman ng McKinley intersection
At pagdating naman ng Kalayaan, may bagyang pagbagal na rin nararanasan, papunta naman ng Bagong Ilog flyover, pababa naman ng Pasig Boulevard ground level. At dyan naman po sa may Libis area, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may approach po ng C5 Libis flyover. Pagdating naman sa northbound lane ng Aurora Katipunan, pagbaba po ng flyover, may bahagyang pagbagal na rin nararanasan sa may gate 1 po ng Ateneo hanggang sa may gate 3 ng Ateneo intersection. Sa Commonwealth, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic sa may Luzon hanggang Tandang Sora, at pagsapit naman ng Techno Hub, mabagal na po ang daloy ng traffic patungo dito sa may Elliptical Road. Tuloy-tuloy po yan dito sa may Quezon Avenue at Dagham intersection, at maging yung mga motorista na papunta naman ng East Avenue, apektado na rin sa pagbagal ng daloy ng traffic patungo naman or palabas dyan sa may EDSA Timog. Sa southern part naman ng Metro Manila, ang magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, mabagal na rin po ang daloy ng traffic, at particular na apektado rito yung mga nanggagaling po ng Las Piñas at Cavite via Coastal Road. Pagdating naman sa northbound lane ng Rojas Boulevard approaching Airport Road, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Baclaran Redemptorist at sa may intersection naman ng EDSA. Pagbaba naman ng EDSA Rojas Flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan all the way to Presidente Quirino Avenue. Ang kabilang direksyon naman, southbound lane ng Rojas Boulevard, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic mula San Andres hanggang Buendia, at masusundan po yan pagsapit ng EDSA, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Airport Road. Sa may Nichols naman, mabagal na po ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon ng Sales Bridge, at apektado rito yung mga motorista po na nanggagaling ng Taguig, Merville Subdivision, NAIA Terminal 3 Villamor Air Base, at maging yung mga papunta at manggagaling ng Pasong Tamo Extension ay apektado na rin. Samantalang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2, at ilang minuto na lamang po ay patutupad na yan sa ganap na alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. At meron naman tayong window hour para sa mga apektadong pribadong sasakyan na maaring bumiyahe sa pagitan ng alas 10 na umaga hanggang alas 3. Yes po. So Charlie, generally matraffic tayo dahil sa ika nga volume, ano ha? Apo, sa apo. umulan. Yes, oo. Okay. Kaya paalala lang po, hinahinay o alalay lamang po sa Sige, pagmamaneho. isang aksidente lang tayo dyan sa may PhilAm EDSA northbound. Okay. Saka yung isang nasiraan dito sa may Guadalupe. Okay, sige. Okay, maraming salamat sa iyo, Sir Jake at ka Arlene. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosaris nagulat. Banner Story. Banner So Story. ito, baka makawala pa. Nasa linya na ba natin ang Pag-asa? Ba't kaya umuulan ngayon? Huwag na nating pakawalan. Chris Perez, Chris. Chris Perez. Hindi kaya linya natin na may problema. Ayan na si Chris. Chris. Chris Perez, nasaan ka na? Nawawala si Chris Perez. Arlene de la Cruz. Hindi siguro makapag-standby. Meralco, meron mga ano? No scheduled power interruption for today ang Meralco. But anyway, alam mo, habang hinihintay natin si Chris Perez, ikaw, anong tingin mo doon sa mga pinagbubulgar ni Presidente nung hating gabi na yun eh? Ito'y alam. Ito yung parang nakausap natin reporter sa sa tawag nito sa Albuera Leyte, no? Public knowledge. Na ngayon ay isinapubliko at parang ginawang formal ng Pangulo na kayo ay sangkot sa droga. Kayo ay sangkot. Patunayan yung hindi kayo sangkot sa droga. At may sinabi si Presidente na, teka muna, nasa linya na natin uli si Chris. Chris Perez. Chris Perez. Hello, magandang umaga. Ayan. Yes, go ahead, Chris. Kumusta na lagay na Meron panahon? po tayong thunderstorm advisory dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng San Jose del Monte at Batangas dahil po sa habagat, no? So wala pong bagyo pero itong hanging habagat ay nasa natin na magdudulot ng pag-ulan most parts of the day dito sa Metro Manila at pinapayo natin yung ating mga kababayan na patuloy nga magantabay sa mga thunderstorm and possible rainfall advisory hinggil nga sa hanging habagat sa araw na ito. Wala naman po inaasang bagyo sa loob ng 24 na oras maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Chris, Apo. meron bang relasyon itong hanging habagat natin dun sa low pressure area sa may Batanes? Sa ngayon po, mahina na kasi yung, yung low pressure area nito, no?
Pero yung pinakang parang pattern na may low pressure area at may bagyo pa sa labas, yung nagiging tinatawag nating monsoon trap, yun po yung currently nagpapa-enhance ng habagat dito sa ating bansa. Ayun pala ang dahilan nun. Bagamat mahina siya, dahil Opo. medyo nasa unahan siya, maski malayo, parang nagkakaroon ng maliit lang na interaction. Tama po. At the same time, meron ding isa pang bagyo. So itong low pressure area, itong bagyo at isa pang low pressure area na napakalayo naman sa atin, ito yung nagiging, ito yung isang factor kung kaya't may habagat tayo ngayon. Naghihilahan sila, maski Tama po. malalayo, parang Opo. nakalinya. Opo. Okay, so in the meantime, anong classification sa habagat na ito? Ah, Moderate? Sa ngayon po, yung mga namomonitor natin pa ulan is mga light to moderate lamang Light to po. moderate lang, Pero okay. gaya nga po na nabanggit natin, from time to time, magpapalabas tayo ng thunderstorm advisory. At kung makita natin na meron talagang kalakasan yung mga pag-ulan, posible natin i-upgrade to rainfall advisory. Mm-hmm. That's why, payo natin sa ating mga kababayan, monitor the advisories being issued by Pag-asa through our website, official Facebook and Twitter account, or they can call our office from time to time. So hanggang kailan ito ini-expect ninyo na lalakas ang hanging habagat? Well, even sa outlook natin, within the next 48 hours, posible po na may mga pag-ulan pa rin. So Na dalawang medyo araw mabagal. pa na ganito, dalawang araw na ganito. Okay. So sige, maraming salamat Chris Perez. Maraming salamat po, mga dumaga. Yan po si Chris Perez ng MMDA. O yun daw, expect natin. 48 hours, ganito ang panahon natin. 6:53 in the morning. Balikan lang natin yung sabi kasi nila, teka muna, may maling impormasyon. Tapos merong sabi na matagal na hindi nakasign yan, parang ganon. O hindi na party list ng ganito. Pero sabi nga natin, may nagtatanong, tama ba yung binubulgar ni Presidente yung mga pangalan? Prior to the filing of charges. Like for example, si Mayor Espinosa ng pinauwi mo rin. Diba? So hindi mo sinampahan ng kaso. Yun ang tinatanong ng taong bayan. Kaya, marami nagsasabi, teka muna, di ba abogado si Digong, prosecutor? Bakit niya pinapangalanan ng ika nga, tapos isa sa ilalim pa lang sa investigasyon? Pero sa speech niya, sabi niya, that is part of due process. Sabi niya gano'n, no? Kasi sabi niya, walang due process yung mouth daw niya. Yung mouth niya. Pero yung pagpapangalan, yung sabi niya gano'n, masampahan ng kaso yung mga yan, hindi mag-due process sila, di ba? Pero yung pagbibabanggit niya, yun ang walang due process. Hindi, alam mo, Kasi may immunity nga yun siya, ang di ba? sinasabi natin. Ang sinasabi natin, importante, marami siyang impormasyon. Pero sabi nga, masyado magagaling po yung mga abogado ngayon Diba? Pero, meron hong impormasyon na sabit kayo. Yun ang sinasabi niya. And siya naman, bilang presidente, ayaw naman niya na hindi niya babanggitin. Kasi pwede naman yung sinasabi lang dito, Arlene, yung mga ibang presidente, may mga pangalan na rin sila. Tama, di ba? May mga pangalan na rin sila. Pero hindi na binabanggit. Pero si Digong iba, may pangalan ako. Kailangan banggitin ko. Ande, at saka ito It is my sworn duty. Sabi niya, diba? Ito yon. Ang tingin ko rito, yung iba dito, may personal na siya parang napatunayan niya na. When I say napatunayan, hindi niya alam na talaga involved, kundi matagal nang nakarating sa kanya impormasyon. Binalidate lang niya. At sinasabi niya, walang kumpare-kumpare. Diba meron siyang kaibigan doon. Naalala mo Alin, di ba may kaibigan siya. At yung kaibigan niya, sabi niya, hindi, personal ka nakatulong, pero kasama ka rito Anong gagawin natin? There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. Or below the ground. Kaya nakukumahog yung mga mayor. Nakukumahog yung mga mayor. Yung isa, naalala ko, ninenervous yung mayor ng San Rafael, Bulacan Di ba, naalala ko? Meron pa isa si Mayor Booking. Mayor Booking. Sa Pampanga, nabuking ka tuloy. Anak ko, ito syempre ito mga malalapit, hindi mo akalain na nandito sa Metro Manila. Pero ito yung pinaka-importanting binanggit ni grabe. Pangulong Duterte. Sabi niya gano'n, alam niyo po, Si Mike Rama ng Cebu. Kasama. kung bakit lumala ng ganito ang problema sa droga, because people in government are involved. Correct. Ay, nako mga babae. Kaya ngayong araw na ito ay halos piyesta yata dyan sa Campo Crame. Siyempre lahat yan pupunta sa CIDG. Para
magbigay ng kanilang panig. Sabi nga ni Erwin kahapon tsaka ni Ricky, mampunta kami ng Batangas, mampunta kami ng ganito. Sabi ko, wag na kayong pumunta kung saan-saan. Lahat ng yan punta sa Krame. Doon kayo magabang. At si Ruel Perez ay nasa Camp Krame na. Ruel, mamaya may press con si Bato ng alas 8 ng umaga, Ruel. Yes, maulang umaga, no? Ngayong umaga ng Lunes dito sa Campo Crame, madilim ang kapaligiran at umuulan-ulan. Kanina pa, bago pa mag alas 5 ng madaling araw. Pero ngayon nga, no? Hindi na sa CIDG de diretso at inaasahan niya itong pagsuko o pagbisita, pag-usap nitong mga local chief executives na kabilang doon sa pangalan na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte nung kahapon Linggo. Dito na sila ipuproseso lahatan na ito dito sa multipurpose center sa may gilid lamang ng national headquarters. Hindi na sila isa-isa na ipipresenta kay Chief PNP. Hindi na isa-isa na ipipresenta at susuko doon sa CIDG. Lahatan nito, parang one-stop shop na ang mangyayari dito sa multipurpose center. Samantala sa ngayon, wala pa naman kaming namamataan na mga local chief executives na maagang nagsitungo dito sa Campo Crame. Bagamang kahapon nga, kaya nauna lang nagtungo dito sa CIDG. Itong si San Rafael Bulacan Mayor Cipriano Villalobos Jr. at itong si dating Mayor Rasmia Macabago. Ayon kay Chief PNP Ronald Bato de la Rosa, itong mga sumusuko na mga mayor, mga politiko, mga tinatawag ng narco-politician ay isa sa ilalim sa custodial investigation ng CIDG. Kung mga pulis naman ang magpapakita o mag-report dito, ay ididiretso niya sa IAS o Internal Affairs Service. Yung mga judge, ang sinasabi ni Chief PNP, haharapin niya lahat yan at paiimbestigahan. At ito namang sa bahagi naman ng DILG, ang sinasabi nga nitong si Secretary Mike Sueño, aalisan na ng kapangyarihan itong mga nasangkot na mga sinasabing mga local chief executive na magtalaga ng kanilang hepe ng chief of police ng kanilang mga nasasakupan. Alas 8 nga, Arlene, mamaya in-expect natin ay magbibigay ng update itong si Chief PNP Bato mismo doon sa kabuang bilang ng mga nakipag-coordinate o mga pupunta dito sa Campo Crame, kabilang doon sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte ng sangkot sa illegal na droga. Yan muna mula sa Campo Crame, Ruel Perez, Radio Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nagulat. Ruel, Yes, Jake. so ang tanong natin yan, so ang aksyon ay 2 o 3. Una-una si Bato, pangalawa yung mga local officials na papasok at saka yung mga police naman na mag-report sa kanilang mother unit. Yun ang bali abangan natin dyan sa PNP ngayon. Oo. At saka yung mga judges daw, sabi niya, kung pupunta sa kanya, haharapin niya. Hindi siya mamimili. So medyo sinasabi mo nga, medyo magiging malapiesta itong atmosphere dito ngayong araw, bagaman umuulan dito sa bahaging ito ng Quezon City at sa bahaging ito ng Campo Crame. Alam mo, may tumatakbo sa isip ko kung ako ang cameraman. Doon ako sa may gate dadaan, magbabantay. Di ba pagpasok mo sino kayo? Hindi. Tapos na yung deadline Hindi pagpunta mo nga ron. Saan kayo pupunta? Susuko po. Hindi niya na kailangan magtanong. Bakit? May white flag. May white flag na. Oo. Di ba? Tatanungin ka sa gwardiya, di ba? Saan punta nyo? Kay Bato, susuko. Pero lahat naman sila, Jake, dito maiipon lahat Dito sa multipurpose center. Hindi, iniisip ko lang. Dito sa ground floor. Kaya lahat ito makikita namin mamaya. Although ang media ay dito na ikinukulong o ikinukonfine dito sa may second floor itong media center. Meron bang wala sa listahan ng media men, Wala. Sa mga addict yun. Sige. Okay. Hindi pa binabagit ng sa media. Ruel, Baka meron ding ibigay na listahan. Ruel,
Oh, Si, bante. sino nga pala itong Dalawang general. General Idio? Kasi ano kami, di ba, binanggit ulit si Loot dito. Binanggit ulit si Diaz, pero nawala yung pangalan ni Pagdilaw at saka ni Garbo. O hindi na lang binanggit. Sa bagay, hindi natin alam ba't di na binanggit ng Pangulo. O, hanapin yung kay, ano, yung kay Idio. Hindi. Tsaka nauna siyang nabanggit na, kaya hindi na inulit. Siguro. Bakit naulit-ulit si Loo? Talaga matindi kay Loot, ano? Oh. So, abang hindi lang antabayan nagkama na natin ng si biglaan. Diaz saka si Idio. Baka mag-report Meron pang naman isang yan. retired general, si Valerio. May binanggit sa akin ditong pangalan yung isang retired general. Sabi niya, kulang pa rin, Arlie. Meron pang isang general na wala dyan. Wala pa rin sa Talaga? listahan. Oo, ibibigay ko Ikaw sa yung talaga pangalan mamaya. Pinipilit mo Grabe, talaga. no? Hindi, may holdings daw sila ron eh. May Oh, holdings sige. sila. O, sige, Grabe, Ruel. mga Okay. listahan yan muna, back to you, Arlene and Jake. Yan po si Ruel Perez. O, mabilis lang na balita. Punta natin ating mga reporters pa. Alin? Supervisory power ng mga mayor sa mga pulis, aalisin na ng DILG. Dapat lang, Ricky Brosas. Matapos nga pangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga mayor at vice mayors na sangkot sa kalakaran ng illegal na droga ay inalis na ng DILG ang supervisory powers ng mga alkalde sa mga chief of police. Ibig sabihin, mawawalan na sila ng kapangyarihan na magtalaga o pangasiwaan ang pagtatalaga ng mga PNP chiefs sa kanilang mga nasasakupan. Kasabay nito ay magpupulong di umano ngayon ang DILG at NAPOLCOM para maglatag ng mga panuntunan patungkol doon sa mga pulis na nasasangkot din sa kalakaran ng illegal na droga. At ayon pa dito kay DILG Secretary Mike Sueno na kanilang pagpupulungan ngayong araw na ito kung ano ang mga partikular na kasong administratibo ang isasampa sa mga incumbent na mga elected local officials na binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na kasabwat sa kalakaran ng illegal na droga. Samantala, tungkol naman doon sa ibigay na 24 oras na deadline ni Pangulong Duterte para sila ay isumite ang kanilang mga sarili sa pulis o tanggapan ng DILG, may mga nagpa-abiso na kahapon pa daw dito kay Sueno na habol sila ngayong araw na ito. Hindi lamang nakalipad kahapon dahil kinulang yung flights ng ilang aeroplano, pero marami na di umano ang natanggap na tawag, lalo na nang mula sa Mindanao, itong si Sueno na nagsasabing handang humarap itong mga individual or mga elected officials na binanggit ni Pangulong Duterte na may kinalaman sa kalakaran ng illegal na droga. Balita mula sa DILG, Ricky Brosa sa ating 49 bay nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Balanseng pagbabalita. Walang takot, walang mamahayag. Samantala, meron pa tayong report sa CIDG. Sa CIDG naman, online, mas paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga. Alam mo, yung karamihan ng holdings na hawak ngayon ng Pangulo, basis kung ng listahan niya, ito ilantad na natin. Saan ba ang source? Criminal Investigation and Detection Group ang source. Kaya doon dinadala. Rod Lagusad. Inaasahan na ni CIDG Director Superintendent Ruel Ubusan na magbibigay ng kanya-kanyang statement ang mga individual na kasama sa inilabas na listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ubusan, kinakailangan pa nilang mas pagbuti ng kanilang performance para maabot ang mga ekspektasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-iimbestiga sa mga nasa listahan. Dagdag pa nito, patuloy ang pagbibigay ng update kay PNP Chief De La Rosa sa investigasyon at sa mga statement ng mga individual na nagtungo sa CIDG. Binigyan diin niya na kailangan gawing mas sistematiko ang kanilang pagganap sa tungkulin kung saan dapat ay may passion sa kanilang trabaho. Ang CIDG ang nagsisilbing investigating arm ng PNP na siyang nangunguna sa kampanya laban sa illegal na droga. Rod Lagusad, Radyo Inquirer, November 20, bayan nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Balanseng pagbabalita. Walang takot, walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. Ang tanong sa akin kanina ni Jake Maderaso, sa pagsusuri mo sa listahan na yan, na dati na tayong nabasa natin yung mga pangalan, isa lang masasabi ko. Talagang totoo
na ang mga general ay pinatatakbo ng mga PO2, PO1, Oh, PO3. grabe. Sobra. Grabe. Isipin mo, PO3, SPO1, grabe talaga, oh. Isipin mo, PO1, ibig sabihin nun, bagong pulis pa lang pumasok para maging lihitimo ang negosyo. Ano ba itong FO1 na ito? Fire Officer 1. Pati bumbero kasali rin. Ay, meron ngang Marines eh. May Marines at saka May Marines, may nakita ako na Coast Guard. Meron Pati ditong isang general na PNP. parang tingin ko hindi sa pulis. Dapat sa army nakalagay ito. Sino to? Yung Daniega? Oo, Daniega. Parang wala siya Brigadier General Brigadier General, Leoncio oo. Daniega. NCR, yan. Hindi yan sa Philippine National Wala kang Police. maalalang ganun. Wala Ito- akong maalala. ito I-check mo yan, Erwin. May mga Ano? sundalo, no? 40 IB, 52 IB, 64 Marine IB. Corporal Alfrens Jurias Abedin. Ano naman yung JS1? Ano to? Jail to? Officer 1. Jail Officer 1. Pati ba naman jail kasangkot? BJMP yan. BJMP. PNP BJMP. Maritime Group, di ba? O isipin mo. Of course. CIDG, meron ding kasangkot. Grabe talaga. Barangay nga may kasangkot eh. Sobra. Grabe talaga ito. Pambihira, mga kababayan. Paano nga pala yung lista? Lala ko nun tawag nito. Baka pwede nating tawagan si General tawag nito si Santiago. Naalala ko nung naglabas siya ng listahan ng mga nagtutulak ng drugs sa showbiz. At isa yun sa mga dahilan kung bakit siya natanggal noon. Meron din siya mga nilabas ng listahan nun ng mga local officials. Sinabit niya sa palasyo ng Malacanang. Oo. Pero hindi sinapubliko. Hindi sinapubliko yung list. Sinabi lang na merong congressman, may governor, may mayor. At merong mga dito sa showbiz mismo. Ginamit sa pananakot siya. Ginamit sa pananakot. Pero hindi nga nalabas yung listahan na yun. Ang tanong ko, na-confirm ba itong mga pangalang ito ba? Dati na noon pang nasa listahan nila. Pero grabe, 150 people. Isipin niyo, mga At kababayan. hindi pa kompleto yan, Jake. Hindi pa Sobra. kompleto. Ang hinihintay kong pangalanan niya, kung kaya niyang pangalanan na talagang Wala pa yung mga negosyante rito. yung gobernador. Hindi, yung mga negosyante, wala pa. Mga private business. Hindi po. Hindi pa niya pinapangalanan yung mga Chinese. Yung mga pangalan ay maiksi. Grabe. Wala Oo. pa ron. Wala pa. Meron nga pala, di ba nakausap natin si General Loot dito, si Mayor Loot, kahit anong gawin namin ni Donna, pina-research ko na rin sa Inquirer Research. Yung sinasabi niyang nahuli Kwai. na. Wala. Kwai, pangalan niya pa, Kwai Lim. Kwai Lim, wala. Wala. Hindi kaya naisip lang niya na case officer siya ron, pero hindi pala na Binura. hindi Binura na yun yung sa- accomplishment na yon. Binura na yun. Wala. Bakit? Ilan ba ang nahuli doon? Pinakinabangan na. Dalawa kasi huli dyan. Huli mo yung isang bulab. Pero Grabe. i-spare mo yung warehouse. Oo. Ganun yan. At ang sinasabi niya, hindi ba sa drug lang to, drug cartel ang kanyang description. Sabi niya, achievement daw niya yon, pero wala po kaming makita na nangyaring ganun. Sige po mga bawi. Sino magbabalita ngayon? Si Donna, si Ira Aiza, Good Morning Inquirer na. O sige, 7:09 in the morning. Ang ating tanong, anong reaction? Ang ating tanong, Dalawa, kayo, yung kay Hidilin. kay Hidilin. Siyempre, tuwan-tuwa tayo Silver. dito. Tapos Silver yan. yung listahan. Meron pa pangatlo. Ano? Tuloy, mag-rally kayo isang buwan kung gusto nyo. Tuloy ang libing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Pwede ba tapusin natin ang debate ngayon? Yung debate, reaction lang, reaction. 0920-837-9790. Oras, 7:09. Ako po si Jake Madrazo. Ako po si Arlene de la Cruz. Ang oras ay